Warning: the unauthorized use of this video is illegal and punishable under the law pursuant to RA 8293, also known as Intellectual Property Code of the Philippines, and other laws, prohibiting reproduction, distribution, modification, and commercial use without prior written consent. Violators may face civil, criminal, or administrative penalties. To report infringements, contact the DHRDD through 872-30401, Local 6219. Ang matinding pagbaha ay isa sa pinakamapanganib na kalamidad na nararanasan sa ating bansa, na nagdudulot ng malaking pinsala sa buhay at ari-arian. Ayon sa mga datos, tinatayang humigit kumulang 40% ng insidente ng pagkalunod kada taon ay nauugnay sa pagbaha dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig at malalakas na agos. Ang banta ng pagkalunod ay maaaring mangyari sa kahit sino, kaya't napakahalaga ng tamang kaalaman at paghahanda. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mahalagang hakbang upang makaligtas mula sa panganib ng pagkalunod at maprotektahan ang iyong buhay sa panahon ng pagbaha. Ang kahandaan ay susi upang maiwasan ang peligro ng pagkalunod. Narito ang mga hakbang bago pa man dumating ang matinding pagbaha. Una, alamin ang flood risk ng lugar. Siguraduhin alam mo ang mga flood-prone areas sa inyong lugar at tukuyin ang pinakamalapit na evacuation center. Ikalawa, gumawa ng emergency plan. Pag-usapan sa pamilya ang mga gagawing hakbang sa panahon ng baha, kabilang na ang evacuation routes at contact numbers ng rescue teams. Ikatlo, siguraduhin ang kaligtasan ng bahay. Itaas ang mga mahalagang gamit at patibayin ang inyong mga pinto at bintana upang hindi madaling pasukin ng tubig. Ikaapat, maghanda ng emergency kit. Siguraduhin mayroon kayong flashlight, tubig, pagkain, first aid kit, at mga floating devices tulad ng life vest o improvised flotation aids. Sa panahon ng matinding pagbaha, ang kakulangan ng mga life vest o flotation devices ay maaaring maging hadlang sa inyong kaligtasan. Ngunit huwag mag-alala, dahil maaaring gumawa ng improvised floating devices gamit ang mga bagay na madalas na matatagpuan sa bahay. Narito ang ilang halimbawa at gabay kung paano ito gawin. Una, mga plastic bottle o water jug. Mga materyales, malalaking plastic bottles, water jug na may takip, at lubid. Paraan: una, siguraduhing malinis at walang taga sa mga bote o jug. Ikalawa, itali ang 2 hanggang 4 na bote o jug gamit ang lubid upang makabuo ng simple ngunit matibay na flotation device. Ikatlo, maaari itong isuot sa katawan o hawakan bilang suporta habang nasa tubig. Styrofoam o foam blocks. Mga materyales, mga lumang styrofoam mula sa appliance packaging o foam blocks na ginagamit bilang insulation. Paraan: una, gupitin ang styrofoam o foam sa tamang laki kung kinakailangan. Ikalawa, balutin ito sa plastic o sako upang hindi mabasa ng tubig. Ikatlo, itali ito gamit ang lubid upang madaling hawakan o kapitan. Inflatable bags o eco bags na may plastic lining. Mga materyales, matibay na eco bags o garbage bags na hindi tumatagos ang tubig. Paraan: una, lagyan ng hangin ang mga bag at itali ng mahigpit ang bukasan. Ikalawa, gamitin ito bilang buoyancy aid sa oras ng pangangailangan. Improvised floating device gamit ang kasuotan. Paggamit ng pantalon o pants method. Materyales: anumang uri ng pantalon na matibay at hindi madaling mapunit. Paraan: itali ang mga butas ng pantalon. Itali ng mahigpit ang mga dulo ng pantalon sa may mga bukasan ng paa upang hindi makapasok ang hangin. Ikalawa, punuan ng hangin. Itaas ang pantalon sa ibabaw ng tubig at mabilis na iswing pababa upang makakuha ng hangin sa loob. Ikatlo, i-secure ang waist area. Hawakan ang waistband at panatilihin ang hangin sa loob. Ang pantalon ay magsisilbing flotation aid na maaari mong kapitan. Paggamit ng plastic raincoat o poncho. Materyales,
plastic raincoat o poncho. Paraan. Una, ipunin ang hangin sa loob. Hawakan ang mga dulo ng raincoat upang gumawa ng bulsa ng hangin sa loob. Ikalawa, itali o isil ang bukasan. Itali ang mga dulo o isecure ang bukasan gamit ang buhol upang hindi makawala ang hangin. Ikatlo, gamitin bilang flotation aid. Hawakan ang raincoat habang nakalutang upang suportahan ang iyong katawan sa tubig. Laging alalahanin na ang iyong kaligtasan ay ang aming prioridad. Mula sa PNP Maritime Group, kami ay laging nandito upang gabayan at protektahan kayo. Maraming salamat at mag-ingat tayong lahat.